Cute na kambal, inakalang magnanakaw ng kambing at manok, ang lalaking pumasok sa abandonadong mansyon. Kaya itinali nila ito sa puno. Ito pala ang tunay na may-ari ng mansyon at ito pala ang ama nila. Paano nga ba nangyari ito? Sabi nila may isang tao daw tayong makikilala na babago ng mga pananaw natin sa buhay at magtuturo sa atin kung paano magmahal ng totoo. Pero paano nga ba natin malalaman kung sino ang tao na ito at kung siya nga ba talaga ang tamang tao para sa atin? Simulan natin ang kwento. Home sweet home! Mababa ang boses, nasaad nga ng lalaki habang nakatayo sa harap ng gate ng isang malaking bahay. Huminga pa nga siya ng malalim bago pilit nang umiti at hinila ang bitbit niyang maleta para makapasok na nga sa loob. Siya nga pala si Benjamin Estrella o mas kilala sa tawag na Benj, 28 years old at isang engineer. Dito sa maliit na probinsya ng San Valentino siya pinanganak at lumaki sa Maynila. Nag-aral ng kolehiyo at 6 na taon na nga ang nakakalipas nang mag-migrate ang buong pamilya niya sa London. Nang pumanaw ang lola niya ay sa kanya nito iniwan ang mansyon nila sa San Valentino at ito lang ang tanging dahilan kung bakit pagkatapos ng mahigit 6 na taon bumalik siya para mapaayos ang mansyon at maibenta nga ito. Wala bang katiwala si lola sa mansyong to? Halatang hindi na naalagaan. Grabe, nagmukha ng haunted house. Bulong pa nga niya sa sarili habang naglalakad. Pero ang dami kong memories sa bahay na to. Napapangiti na dagdag pa nga niya. Mamaya pa bahagyang natigilan si Benj nang marinig nga ang kaluskos sa likod ng isang malaking puno ng akasya at mabilis pa sa 4:00 na napalingon nga siya doon. Sino yan? May tao ba dyan? Malakas ang boses na tanong pa nga niya na may halong konting kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya. Gayong tanghaling tapat naman yun. Wala namang sumagot kaya napabuntong hininga na nga lamang siya at nagpatuloy na nga lamang sa paglalakad. Ilang saglit pa ay napangiwi na nga lamang siya nang bigla siyang matisod sa isang tali. Dahilan kung kaya't may nahulog na blade sa ulo niya na may lamang tubig. Goodness! Sigaw pa nga niya sa gulat. Tapos ay agad pa nga siyang nawala ng balanse. Nang aksidente niyang masipa ang maleta niyang natumba. Sinong nandyan? Sigaw pa nga niya at akmang tatayo na nga sana pero hindi na nga niya nagawa pa. Nang may nagtakip nga ng sako sa ulo niya. Kung tutuusin ay pwede naman siyang manlaban pero tila ba ng lamig ang buong katawan niya sa takot. Lalo na nang maramdaman na tinatali na ng kung sino mang tao ang katawan niya sa puno. Sino sabi nga dyan eh? Anong kailangan nyo? May halong takot pa nga na tanong nga ng lalaki. Bad ka! Bakit mo ninakaw ang mga kambing at saka manok namin? Bad ka! Narinig niyang saad pa nga ng isang bata. Mga kapitbahay, nahuli na namin ang magnanakaw! Nahuli na namin siya! Sigaw pa nga ng isa pang bata. Kaya literal nga siyang napanganga. Hindi makapag-isip ng maayos si Benj kasi malakas at mabilis pa rin ang tibok ng puso niya sa kaba. Pero mukhang gets naman niya ang sitwasyon. Mukhang napagkamalan siyang magnanakaw. Pero agad nang namula ang buong mukha niya sa hiya. Sa ideya ng mga bata lang ang nagtali sa kanya sa puno. Teka lang, sabing hindi ako magnanakaw eh. May halong takot pa nga ang boses na saad niya. We, di po kayo magnanakaw? Narinig niyang tanong ng isang bata, kaya tumango siya. Hindi ako magnanakaw sabi. Ako ang may-ari ng bahay na to. At bakit ba kayo nandito ha? Sagot pa nga niya. Para pa nga siyang nakahinga ng maluwag nang inalis na nga sa wakas ng kung sino mang nasa harapan niya ang sako sa ulo niya. Agad niyang nakita ang cute na mukha ng 2 batang lalaki na nakadungaw sa kanya at alam niya na kambal ang mga to kasi magkamukha sila. Promise po, hindi po kayo magnanakaw? Tanong ulit ng isang bata kaya mahina siyang natawa. Promise, hindi talaga. Kaya pwede bang pakawalan niyo na ako?
Sagot niya. Napanguso naman ng kambal tapos ay nagmamadali nga siyang pinakawalan ng mga to. Ako si Bench. Pwede niyo akong tawaging Kuya Bench. Anong mga pangalan niyo? Tanong pa nga ng lalaki nang makatayo na siya. Ako po si Gray at ito naman ang kapatid ko pong si Blue. Sagot ng bata. Sir, sorry po sa nagawa namin ha. Akala po kasi namin kayo po yung magnanakaw eh. Sa inyo po talaga ang bahay na to, promise po. Tanong pa nito. Kaya mahina na naman siyang natawa bago tumango. Sa amin na lang po to, please. Hideout po namin ito ni Blue eh. Sabi po nila, madami daw pong multo dyan. Gusto nga po namin silang huliin pero wala po kaming makita eh. Matapang po kami. Uwi ka pa nga ni Gray. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang gaan ng loob niya sa kambal. Tapos nag-e-enjoy siya na marinig ang kadaldalan at kakulitan ng mga to. Kung gusto nyo po, bibigyan po namin kayo ng mangga tsaka papaya at kapalit po nitong bahay. Wika pa nga ni Blue, kaya muli siyang napahalakhak. Pag-iisipan ko muna. Nakangiti na sagot pa nga niya bago itinayo na rin ang maleta niyang natumba. Blue Gray? Kanina ko pa kayo hinahanap. Nandito lang naman pala kayo eh. Hindi ba't sinabi kong hindi maganda na basta na nga lamang kayong pumapasok dito? Narinig nilang saad ng isang babae. Kaya sabay-sabay silang napalingon dito. Kumunot pa nga ang noo ni Bench. Nang makitang natigilan ng babae, nang makita nga siya nito. Wait, ikaw si Jasmine Ocampo tama ba? Magkaklase tayo dati. Nakangiti na saad pa nga ni Bench nang makilalang babae. Kamusta? It's been years. May halong tuwa pa nga na dagdag pa nga nito pero wala siyang natanggap na reaksyon mula sa babae. Kilala niyo po si nanay? Magkaibigan po kayo? Pwede ka rin po ba naming maging kaibigan? Kuryosa nga. At sunod-sunod nga na tanong nga nila Blue at Gray, kaya nakangiti nga siyang tumango dito. Oo naman, sagot niya bago muling tumingin sa babae. Nahalatang gulat pa rin sa presensya niya at hindi niya alam kung bakit. Gray, Blue, uwi na tayo. May halong kaba pa nga na saad ng babae. Sige na paring Bench, uuwi na daw kami ni nanay. Papasyalan ka namin dito ha. Nakangiting paalam naman sa kanya ni Gray, kaya muli na nga lamang siyang tumango. Aalis na kami paring Bench. Kapag may nakita kang multo sa loob, huliin mo ha. Tapos, ipakita mo sa amin. Wika pa nga ni Blue, kaya mahina siyang natawa. Pinanood pa nga niya ang kambal na sumama na nga kay Jasmine at nalilito man sa kakaibang kilos ng babae ay natutuwa pa rin siya sa kakiyutan ng dalawang bata. Good morning! Nakaiting bati nga ni Bench kay Jasmine isang araw nang makita niya itong nagpapakain ng mga alagang manok sa bakuran nila. Anong ginagawa mo dito? Puno ng kaba na tanong naman ng babae. Napadaan lang ako. Nakita kita dito kaya lumapit na ako. Natapos na kasi ang pagpaparenovate at pagpapalinis ko ng mansyon. At nagpaluto ako ng lunch para sa mga kapitbahay. Iimbitahan ko lang din sana kayo ng mga anak mo. Nakangiti na sagot pa nga ni Bench. Ha? Hindi kami pwede. May iba kasi kaming pupuntahan eh. Agad naman ang sagot nga ng babae at nag-iwas pa nga ng tingin na ikinakunot ng noo nga ni Bench. Pasensya na pero may problema ba? Pakiramdam ko kasi. Ilag na ilag ka sa akin eh. May nagawa ba ako? I'm just trying to be friendly here. Mababa ang boses na wika pa nga ni Bench. Ano nga bang dahilan kung bakit tila takot nga siya sa presensya ng lalaki? Well, sobrang laki ng naging parte nito sa buhay niya. At oo gaya ng hinala nito si Bench nga ang ama ng kambal. Pero tila ba walang natatandaan ito sa mainit na gabing pinagsaluhan nila dati. Wala akong problema sa'yo. Hindi lang talaga kami pwede ngayon. Kung wala ka nang sasabihin, papasok na ako sa loob. Wika pa ng babae. Elementary sila mula nang magkaroon ng crush si Jasmine kay Bench. Pero kahit na minsan, hindi siya nito napansin kasi nga boyish siya, masyado manamit at kumilos. Dahil nga nanggaling sa mayamang pamilya ang lalaki, ay lagi itong napapalibutan ng maraming kaibigan, lalo na ng mga babae, at ang paghanga
na nararamdaman niya para dito, umabot na nga hanggang sa maging high school na sila. Inibitahan ko rin yung ibang batchmates ng elementary. Sa tingin mo, makakasunod ka ba mamayang gabi? Tanong pa nga ng lalaki sa kanya na para bang desidido talaga ito na makasama siya at maging kaibigan. Hindi ko alam, bahala na. Tanging sagot na nga lamang niya. Nang tumuntong naman na sila ng kolehiyo, ay sa Maynila na nga nag-aral si Benj. Samantalang siya ay kumuha ng 2 years vocational course sa may bayan ng San Valentino. Mahigit 4 na taon na nga niyang hindi nakita ang lalaki. Kaya laking tuwa nga niya isang araw nang marinig ang balita mula sa mga batchmates nila na magkakaroon daw ng high school reunion na sasagutin pa nga ni Benj. Why do I feel like iniiwasan mo ko? I mean, para kang natatakot sa akin na hindi ko maipaliwanag. Saad pa nga ni Benj kay Jasmine. Bakit naman ako matatakot? Sagot niya at peke pang tumawa. Hindi ko alam. So why don't you tell me? Giyit pa nga ng lalaki. Alright. Pasensya na kung nagiging makulit ako pero masyado akong matagal na nawala dito sa probinsya natin. Hindi ko nga alam kung naaalala pa ako ng mga kaibigan ko dito at gusto ko lang naman na magkaroon ulit ng maraming mga kaibigan. Mababa pa nga ang boses. Napaliwanag pa nga nito. Ang gabi ng reunion nila ay ang unang beses na nag-ayos nga si Jasmine, kaya lumabas nga ang totoong ganda. Sobra siyang excited na muling makita nga ang first love niya. Kahit pa alam niyang hindi naman siya nito mapapansin gaya rin noon. Pero laking gulat nga niya nang pauwi na nga siya. Kasi bigla na nga lamang siyang hinarang nang nakangiting si Benj. Mukhang nabighani sa kanya ang lasing na lalaki nang gabing yun kasi halatang nakikipaglandian ito sa kanya. Sa isip naman ni Jasmine, hindi bale na. Kasi ayaw niyang pakawala ng pagkakataon na makausap ito. At nang gabing yun, sobra silang nag-enjoy sa company ng isa't isa. Naglasing at oo, nangyari nga ang hindi dapat mangyari. Malalim na nga ang iniisip ni Jasmine nang biglang, Paring Benj, nandito ka pa para sa amin? Paring Benj, nakapag-desisyon ka na ba? Ibebenta mo na ba sa amin ang mansyon? Magbabayad naman kami ng papaya tsaka mangga eh. nakangiti at excited pa nga na magkasunod na wika nga nila Blue at saka Gray na nakatayo nga sa maliit na terasa nga ng bahay kaya hindi nakasagot si Jasmine. Tapos sabay pang tumakbo ang kambal palapit at binuksan ang gate para maharap ang lalaki. Iimbitahan ko lang sana kayo na magpunta sa bahay mamaya at kumain. Napapangiti na sad pa nga ni Benj. Tapos lumamuhod pa nga sa harap ng kambal para mapantayan ang tangkad ng mga to. Sunod-sunod na napalunok nga ng laway ang ginawa ni Jasmine kasi ay may pagkakahawig ang kambal sa ama nila kung pakakatitigan mo lang. Talaga po? Pero sabi po ni nanay, bawal na daw po kaming magpunta doon eh. Excited na tanong nga ni Gray pero agad ding nawala ang ngiti sa labi nito at napalingon pa nga sa mama niya. Agad namang napalingon si Benj sa babae. Kaya rin pala, hindi na siya binalikan pa ng kambal sa mansyon ay dahil sa utos nga ng nanay nila. Saka napagtanto nga ni Benj na iniiwasan talaga siya ni Jasmine at hindi niya alam kung bakit. Nanay, pwede po ba tayong magpunta sa bahay ni Paring Benj? Pakiusap pa nga ni Blue. Agad namang tumayo si Benj tapos ay muli nga niyang hinarap si Jasmine na ngayon hindi pa nga rin nakatingin ng diretsyo sa kanya. Yung totoo, may nagawa o nasabi ba talaga ako sa'yo na hindi mo nagustuhan? O kaya, may kasalanan ba talaga ako sa'yo? Sa past? Kasi, hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang iniiwasan mo ko. I know na hindi tayo gaanong close nung elementary, pero pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, hindi ba? Lalo na't, magkalapit ang tinitirhan natin. Mahina nga ang boses, natanong pa nga nito. Sapat lang para silang dalawang makarinig. Wala nga kasi. Nahihiya lang siguro ako sa'yo kasi ikaw na rin ang nagsabi na hindi naman talaga tayo close kahit noon pa, di ba? Mababa ang boses na pagsisinungaling ni Jasmine. Kung ganun, aasahan ko kayo mamaya sa bahay.
Kapag hindi ka nagpunta, ibig sabihin talaga may tinatago ka sa akin. At pilit kong aalamin kung ano yon. Wika pa nga ni Benj bago tumingin nga sa kambal at ngumiti. Magkita na lang tayo sa bahay mamaya mga pare. Wika pa nga niya sa mga to. Bye-bye paring Benj! Sabay at malakas na sigaw nga ng kambal sa kanya habang kumakaway nang naglakad na nga siya paalis. Si Jasmine naman ay mahina na nga lamang na napabuntong hininga dahil sa nangyari. Nang nalaman nga niya noon na nagbunga nga ang gabing pinagsaluhan nila ni Benj, sinubukan niya itong hanapin para makausap at masabi nga dito ang sitwasyon. Nagtanong siya sa mga kaibigan at batchmates nila. Pero saka na nga niya nalaman na nag-migrate na nga ang buong pamilya nito sa London. Sinubukan din ni Jasmine itong hanapin sa social media pero wala itong account. Kahit mga kaibigan at batchmates nila, nawalan ng contact dito. Kaya naman hindi na nga nagawang ipaalam pa ni Jasmine dito ang tungkol sa pagdadalang tao niya. At sa totoo lang, nasanay na siya. Na siya lang ang kinikilalang magulang ng kambal. Kaya sobra nga siyang natatakot sa ideya na nakabalik na nga sa probinsya nila. Ang lalaki, ayaw niya na nga magsinungaling at maging unfair dito. Maging sa mga anak nila. Pero natatakot nga si Jasmine. At hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanila ang totoo. Akala ko hindi kayo pupunta eh. Nakangiti na saad nga ni Benj pagkarating nga ng lunch nang makitang dumating nga si Jasmine kasama ang kambal. Wow! Ang ganda ng bahay! Baka wala nang multo dito Blue kasi malinis na eh, kaya umalis na nga sila. Nakangiti at excited na wika naman ni Blue. At saka Gray. Tuloy kayo, kain na muna kayo. Nakangiti na saad naman ni Benj, tapos iginiya na nga lamang papasok ang mag-iina. OMG, Jasmine! Ikaw na ba yan? Hindi ka pa rin nagbabago ah. Nakangiti na saad nga ng isang babae na nadatna nila sa loob. Pamilyar kay Jasmine ang mukha nito pero hindi na nga niya tanda pa ang pangalan. Pero aminado siya na medyo na-offend nga siya sa sinabi nito. Kasi hindi naman siya manhid para hindi malaman na may iba na alaman yon. May mga anak ka na pala? Hindi namin alam na nag-asawa ka na. Wika pa nga nito. Girl, wala siyang asawa, remember pinag-usapan natin siya minsan sa group chat? Narinig naman niyang bulong naman ng isa pang babae, kaya agad siyang nakaramdam ng hiya. Patricia Macy, hindi maganda na ganyan ang pinag-uusapan niyo, lalo na't nakaharap ang mga bata. Giit naman ni Benj. Hindi niya alam kung bakit biglang tumibok ng mabilis ang puso niya sa ideya na walang asawang babae. What? Kinukumusta lang naman namin siya eh. Depensa naman ni Patricia. Hindi naman na tayong mga bata pa dito para hindi malaman na may ibang laman ang sinasabi nyo. If you cannot respect my visitors, you are free to go. May halong pagbabanta pa nga na wika ni Benj. Kaya agad na natahimik nga ang dalawa na parang napahiya. I'm sorry about that. Dito tayo. Mahinahon nga ang boses at nakangiti na wika pa nga niya kay Jasmine. At sinamahan pa nga niya ang mga ito papunta sa kusina. Nanay, wala po ba talaga kaming tatay? Narinig naman nila ang mababang boses na tanong nga ni Gray at may halo pa yung lungkot. Nanay, nasan po si tatay? Ayaw po ba niya sa amin? Tanong din ni Blue. Sunod-sunod na paglunok nga ng laway ang ginawa ni Jasmine. Kasi ito ang unang beses na tinanong siya ng mga bata tungkol dito. Ayan ang tatay niyo, nasa harap niyo lang. Yun ang gustong isagot ni Jasmine. Pero hindi niya magawa. Mga anak, kasi mababa ang boses. Nasaad niya. Hindi sigurado kung anong sasabihin. Gray Blue, kung nasaan man ang tatay niyo, alam ko na proud siya sa inyo at love na love niya kayo. Baka nagtatrabaho lang siya sa malayo, tsaka nag-iipon para mabilhan niya kayo ng maraming laruan o bahay na ganito kalaki. Nakangiti na sabi naman ni Benj. Nang mapansin na tila hirap nga si Jasmine sa pagsagot nga sa tanong ng mga anak niya. Kailan po namin siya makikita? Tanong pa nga ni Gray. Pakiramdam ni Jasmine ay parang kinukurot ang puso niya sa lungkot ang boses ng mga anak niya.
At dahil doon, nabuo ang pasya. Sa isip niya na sabihin na nga lamang sa lalaki ang totoo. Natatakot man. Alam niyang yon ang tamang gagawin para na nga rin matahimik ang loob niya. Basta sumusunod kayo lagi sa mga utos ko. At basta hindi kayo makulit, uuwi na ang tatay niyo. Mababa ang boses. Nasagot na nga lamang ni Jasmine na siyang nagpangiti sa kambal. Kain na tayo. Nakangiti rin naman ang wika ni Benj na siya namang agad nilang ginawa. Benj, salamat nga pala sa pagtatanggol sa akin kanina doon kay Patricia. Salamat din sa pagsalo sa akin sa mga anak ko. Pabulong na saad pa nga ni Jasmine, maya-maya pa, na siyang nagpangiti sa lalaki. Does this mean, pumapayag ka ng maging kaibigan ko? Napapangiti na tanong pa nga nito sa kanya. Does this also mean, papayagan mo na sina Gray at Blue na pasyalan ako lagi dito? Makakainip kayang mag-isa dito at natutuwa ako sa pagiging cute at bibo ng kambal. Pakiramdam ko, nabibigyan nila ng buhay ang malungkot na bahay. Nakangiti na dagdag pa nga ni Benj. Pwede ba tayong mag-usap? Yung tayong dalawa lang. Seryoso at pabulong pa nga na tanong naman ni Jasmine. Bakit parang ang seryoso mo ata? Kinakabahan tuloy ako. Pagbibiro pa nga na saad naman ni Benj at mahina pang natawa. Tinanong mo ko kanina kung may nagawa ka ba. Kaya, ilag ako sa'yo eh. Wala kang nagawa, Benj. At may iba akong rason kung bakit. Ilag nga ako sa'yo. Ang sabi mo rin, gusto mong makipagkaibigan sa akin. At hindi ko alam kung gugustuhin mo pa ako maging kaibigan pagkatapos nito. Mahabang saad pa nga ni Jasmine sa mababang boses. Saglit na natigilan nga ang lalaki na tila ba naguluhan sa sinabi niya. Ganun pa man, ngumiti nga siya sa babae bago marahang tumango. Sure, doon tayo sa poolside. Walang ganong tao doon. Sagot nga nito bago nilingon ang lakambal. Mga pare, kain lang kayo dito mag-uusap lang kami ng nanay nyo. Wake up pa nga nito kaya nakangiting tumango nga ang kambal. Benj, pare, kamusta? Akmang maglalakad na nga sana sila paalis. Pero biglang dumating ang maraming lalaki at dinumog nila si Benj. Mahina namang napabuntong hininga si Jasmine kasi pakiramdam niya, hindi pa ito ang tamang pagkakataon para makausap niya ang lalaki. Teka lang mga pare, natatawa na saad pa nga ni Benj at lumayo nga sa mga tropa niya. Bago nilingon si Jasmine. Okay lang Benj, asikasuhin mo na muna ang mga bisita mo saka na tayo mag-usap. Agad nawikan na nga lamang ni Jasmine at pilit nang umiti. Binigyan naman siya ng nanunukat na tingin nga ni Benj bago ito tumango at muling hinarap ang mga kaibigan. Lumipas pa ang mga araw na hindi na nagawa pang kausapin ni Jasmine si Benj. Mukhang sobrang naging busy kasi ang lalaki sa hindi niya malamang dahilan. At sa totoo lang, nahihiya naman siya na siya mismo ang kusang sasadya sa mansyon ni na Benj para lang makausap niya ito. Nanay, pwede po ba kaming magpunta sa bahay ni paring Benj? Tanong pa nga ni Grace sa kanya isang hapon habang abala siya sa paghahanda ng hapunan nila sa kusina. Hapon na kasi mga anak. Hindi ba pwedeng bukas na lang o sa ibang araw? Sagot niya. Babalik din naman po kami kaagad nanay. Bibigyan lang po namin siya ng mangga. Maghiliw na wika naman ni Blue. Kasi po nanay, ang bait po niya sa amin eh. Hinahayaan niya po kami na maglaro lagi sa mansyon niya. Tapos nanay, lagi po niya kaming pinapakain ng cake tsaka juice. Saad pa nga ni Gray. Mahinang napabuntong hininga si Jasmine sa ideya na ang dali sa kambal na maglabas-masok sa bahay ng lalaki. Samantalang siya heto at mukhang tuluyan nang nawala ng lakas ng loob na harapin at kausapin nga ito tungkol sa kambal. O siya sige, uuwi din kayo bago lumubog ang araw ha? Saad niya kaya masayang tumango ang kambal at sabay ngang tumakbo palabas ng bahay dalang isang supot ng mangga. Hindi na pinagbawalan pa ni Jasmine ang mga anak niya na laging makasama si Benj. Sa isip niya mas maigi na rin yun na mapalapit nga ang mga to sa lalaki para hindi na nga sila mailang pa kapag nalaman na nga nila na ito ang tatay nila. Mukhang napapalapit na masyadong mga bata kay Benj. Kailan mo sasabihin sa kanila ang totoo? Bahagyang napalingon si Jasmine sa nanay niya nang marinig yun.
Nung inimbitahan po niya kami sa bahay nila, sasabihin ko na po sana sa kanya. Kaso, naging busy po siya sa mga bisita niya at nawalan po ako ng lakas ng loob pagkatapos noon. Pero kumukuha lang naman po ako ng tiyempo. Mababa ang boses. Nasagot niya. Naiintindihan ko anak, pero tandaan mo na kung kailan mas pinapatagal ang isang sekreto o kasinungalingan ay saka ito mas nagiging masakit. Mababa ang boses na wika pa nga ng nanay niya. Tipid na nga lamang nang umiti si Jasmine at hindi na nga nakasagot pa. Pero alam naman niya na tama ang sinabi ng nanay niya. Natapos si Jasmine sa pagluluto at lumubog na nga ang araw. Pero hindi pa rin bumabalik ang kambal. Sa isip niya, baka ito ang tamang pagkakataon na makausap ang lalaki. Kaya naman nagpasya siyang pumuntahan ang mga to. Magandang gabi, Bench. Susunduin ko lang sana si Gray at Blue. Mababa ang boses na saad niya pagkarating nang makita nga ang lalaki na nasa terasa. Ikaw pala, tuloy ka muna. Hayun sila nasa sala naglalaro. Nakangiti na sagot pa nga ng lalaki kaya marahan siyang tumango at naglakad na nga palapit. Hindi ka ba nila naabala? Pasensya na. Kahit pa noon kasi madalas na silang magpunta dito at na maglaro. At kahit na ilang beses ko na silang binawalan, sumisigi pa rin sila. Saad niya. Tapos napalingon pa nga sa kambal na nasa sala na ngayon ay abala na nga sa paglalaro sa isang iPad. Ayos lang. Hindi ba't sinabi ko naman na masaya akong nandito sila? Nakangiti na saad pa nga nito. O nga pala, hindi ba ang sabi kailangan mo ako makausap kasi may sasabihin ka sa akin? Dagdag pa nga nito, kaya napalunok nga ang laway ni Jasmine bago marahang tumango. Ano kasi, sa totoo lang hindi ko alam kung paano magsisimula pero ayoko namang mas patagalin pa to. Kasi ayoko nang maging unfair sa mga bata. Mababa ang boses. Nasagot nga ni Jasmine sapat lang para silang dalawa ang makarinig ni Bench. Hindi ko maintindihan. Nalilito na sagot naman ng lalaki. Naalala mo yung gabi na sinagot mo ang batch reunion natin? Pero despedida mo rin pala yun? Tanong ni Jasmine na siyang nagpangiti sa lalaki. Of course. Paano ko makakalimutan yun? Yun ang unang beses na nagayos ka at nakita ko kung gaano ka kaganda. Napapangiti na saad pa nga ni Bench. Kaya sunod-sunod na napalunok nga ng laway ang ginawa ng babae. You were wearing a yellow dress at mukha kang prinsesa. Sa dami ng babae doon na nagpapakute sa akin, ikaw ang effortless na nakakuha ng atensyon ko. Kaya ikaw ang nilapitan ko. Alam mo ba na kinailangan ko pang uminom ng 3 beer para lang makuha ang lakas ng loob para malapitan ka? Kasi mula ng elementary tayo, ikaw nang nag-iisang babae na hindi ko napansin na tinignan, nilapitan o kinausap man lang ako na parang walang epekto sa'yo ang charm ko. Dagdag pa nga ni Bench. Tapos mahinang natawa. Naaalala mo yun? Ibig sabihin naaalala mo rin yung nangyari? Puno ng kaba na tanong pa nga ni Jasmine kaya nakangiting tumango ang lalaki. Hindi ko kailanman nakalimutan yun. Kaya na rin siguro simula nang makita ulit kita. Sa pagbalik ko, kinukulit kita na maging kaibigan ko. Nakangiti na sagot pa nga ni Bench pero ang ngiti na nasa labi niya ay agad na nawala. Nang tila na pagtanto niya kung saan papunta ang usapan nila. Teka, ilang taon na ang kambal? Mababa ang boses na saad nga nito pero may halong kaba na tanong niya. Sorry. Bulong na nga lamang ni Jasmine. Kasabay ng pamumuo ng luha sa mga mata niya. Pagkatapos ng gabing yun, iniwan agad kasi kita. Kasi sobra akong nahihiya sa nangyari at hindi ko alam kung paano kita haharapin. Pero pagkatapos ng ilang linggo, nang nalaman ko na may nabuo, sasabihin ko naman talaga dapat sa iyong totoo eh. Pero wala ka na. Nagtanong ako sa mga kaibigan at dati nating kaklase pero maging sila, wala nang contact sa'yo. At maniwala ka, sinubukan ko rin na hanapin ka sa social media pero wala akong nakita na account mo. Kaya hindi ko na nasabi sa'yo ang tungkol sa kanila. Mahabang dagdag pa nga niya. Habang patuloy sa pagluha ang mga mata. So ibig sabihin ba, anak ko sila? Sobrang hina ng boses at hindi makapaniwalang tanong nga ni Bench. Dahan-dahan namang tumango si Jasmine
bilang tugon. Kaya nagulat ako nang bigla kang bumalik. Naging ilag ako sa'yo kasi hindi ko alam kung paano kita haharapin. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang totoo. Pero na-realize ko kasi na ang hirap maging unfair sa mga bata lalo na ngayon na nagsisimula na silang magtanong sa akin tungkol sa tatay nila. I'm really sorry, Benj. Maintindihan ko kung magagalit ka. Sagot pa nga niya. Nanatili namang tulala si Benj na parang hindi makapaniwala sa narinig. Ilang taon kasi siyang nabuhay na walang ideya na may anak na pala siya. Hindi naman niya magawang magalit o sisihin si Jasmine kasi bukod sa pareho nilang ginusto ang nangyari ng gabing yun na hindi naman ito alam na aalis siya sa ibang bansa na maninirahan. Pasensya na, hindi ko lang alam kung ano ang sasabihin ko na hindi ko nga alam kung paano magre-react. Bulong ni Benj. I mean ano kasi, nalilito na sad pa nga niya. Hindi alam ko anong sasabihin at mariin pang napapikit. Naiintindihan ko, Benj. Naiintindihan ko rin kung mahirap para sa'yo na maniwala sa akin. Sinabi ko lang sa'yo ang tungkol dito kasi alam ko na karapatan mo na malaman ang totoo. May halong lungkot pa nga ang boses na wika nga ni Jasmine at mapait nang umiti. Agad na pinunasan nga ni Jasmine ang luha sa mga mata at pisngi, tapos ay pilit nga nang umiti bago hinarap ang kambal. Mga anak, halina kayo. Kailangan na kasi nating umuwi. Nanay, pwede po bang dito na po muna kami? Sabi po kasi ni paring Benj, okay lang naman po na dito daw po kami matutulog eh. Promise po, hindi po kami magiging makulit. Paglalambing pa nga ni Blue sa kanya. Nanay, umiiyak po ba kayo? Mababa ang boses. Natanong naman ni Gray na ngayon, nakatitig nga sa kanya. Hindi anak, napuwing lang si nanay. Sagot naman niya. Blue, halika na, hindi dapat tayo makulit para hindi nalulungkot si nanay. Tsaka, hindi pa sabi ni nanay, basta hindi tayo makulit at susunod lagi sa kanya, uuwi na sa tatay. Sad naman ni Gray sa kambal. Kaya muling namuo nga ang luha sa mga mata ni Jasmine. Binitawan naman na ng kambal ang iPad sa lamesita. Tapos naglakad na nga sila palapit sa nanay nila. Sorry po nanay, halina po kayo, umuwi na po tayo. Nakangiti at malambing pa nga na wika nga ni Blue. Teka lang, mababa ang boses. Nasaad naman ni Benj bago tumalikod ang mag-iina. Tapos ay dahan-dahan nga siyang lumapit sa kambal at lumuhod sa harap ng mga to. Bakit paring Benj? Inosenteng tanong naman ni Blue sa kanya. Napalunok naman ang laway si Benj habang nakatitig sa mukha ng kambal. Ngayon parang naging malinaw na nga sa kanya kung bakit tila nakikita niya ang sarili sa mga to. Kasi ay may pagkakahawig nga siya sa kanila. Malinaw na rin sa kanya kung bakit nung unang beses na nakita niya ang mga to ay magaan na kaagad ang loob niya sa kanila. Gusto ko lang kayong mayakap. Hirap sa paghinga na bulong na nga lamang ni Benj. Nagkatingin na naman ang kambal na parang nalilito sa nangyari. Pero ngumiti na nga lamang din sila sa huli bago sabay na yumakap sa lalaki. Dahil doon ay parang may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa puso ni Benj at hindi nga niya namalayan na tumutulo na pala ang luha sa mga mata niya. Sorry. Sorry kung ngayon lang si tatay. Sorry kung wala ako sa tabi niyo. Habang lumalaki kayo, hindi ko alam. Sorry kung wala akong nagawa para sa inyo. Patawarin niyo ako. Umiiyak na bulong pa nga ni Benj. Dahil sa narinig, agad na patakip nga si Jasmine. Hindi kasi niya inakala na magagawang sabihin niya ni Benj. Ang akala niya magiging in denial ang lalaki. O magre-request pa ng paternity test kasi hindi ito kaagad maniniwala sa kanya. Pero heto siya ngayon. Niyayakap ang kambal at humihingi ng sorry kahit pa wala naman talaga siyang kasalanan dahil wala siyang alam. Tatay? Kayo po ang tatay namin? Nalilito na tanong naman ni Gray. Imbes na sumagot, ay masinigpitan pa nga ni Benj ang pagkakayakap sa kambal. Mabigat man ang puso niya, ay napapagaan naman kahit napapaano ng yakap na yon ang loob niya. Tatay, bakit ngayon lang po kayo? Akala po namin ayaw niyo po sa amin eh. Tatay, wag na po kayong umalis, please. Wag niyo na po kaming iiwan. Promise po magiging mabait na po kami at hindi na po magiging makulit. Umiiyak na saad naman ni na Blue at Gray.
Promise din po, hindi na din po namin itatali sa puno si tatay. Dagdag pa nga ni Blue. Mahinang natawa si Bench sa narinig pero patuloy pa rin sa pagluhang mga mata. Pakiramdam niya ay ayaw nga niyang pakawalan pa sa yakap ang kambal. Pabawi si tatay sa inyo. Ibibigay ko lahat ng gusto niyo. Patawarin niyo si tatay. Sagot naman niya. Sobrang naging emosyonal ng gabing yun para sa kanila. Pero naging maayos at magaan naman ang lahat pagkatapos. Dahil sabay kang mag-aama sa isa't isa. Wala nang nagawa pa si Jasmine nang mag-request nga ang kambal na matulog ng gabing yun sa katabi nga ang ama nila. Kahit na papaano rin kasi ay gusto nga niyang mas makapag-bonding ang mag-aama. Na mas makilala nila ang isa't isa at makabawi nga sa maraming taon na hindi sila nagkakilala at nagkasama. Lumipas pa ang mga araw na naging maayos at magaan naman ang lahat. At gaya nga ng pangako ni Bench, ay walang araw na hindi nga siya bumawi sa mga bata. Nariyan ang lalabas nga sila na magkakasama manunood ng sine, kakain sa labas at binibilhan nga niya ng kung ano-ano ang mga to. Nandito ka pa pala, Bench. Akala ko umuwi ka na. Mababa ang boses naman na saad nga ni Jasmine. Isang gabi nang makita nga si Bench na nakaupo sa isang silya sa maliit ng terasa ng bahay. Yung mga bata natutulog na ba? Tanong naman ni Bench. Kaya marahan nga siyang tumango. Mukhang napagod ata sila sa maghapon na pamamasyal sa mall at paglalaro. Sagot nga ni Jasmine bago tipid ng umiti at umupo nga sa tabi ng lalaki. Bench, salamat ha. Alam mo sa totoo lang, ang akala ko talaga hindi ka kaagad maniniwala sa akin at magre-request ng paternity test. I mean, maintindihan ko naman kung ganun ang mangyayari pero heto ko ngayon, pilit na bumabawi sa mga bata at pinapasaya sila. Dagdag pa niya. Mula nung unang beses na nakita ko sila, ang gaan na talaga ng loob ko sa kanila. At alam ko na walang rason para magsinungaling ka sa akin, lalo na't mahal na mahal mo ang kambal at hindi mo gustong masaktan sila. Sagot nga ni Bench at ngumiti pa. Isa pa, alam ko kung anong nawala sa'yo nung gabing yun. Malinaw sa akin ang lahat kasi kahit nalasing ako alam ko. Dagdag pa nga nito, dahilan kung kaya't agad na namula ngang magkabilang pisngi ng babae. Sorry ulit kung hindi ko kaagad nasabi sa iyong totoo ha. Wika nga ni Jasmine. You don't have to say sorry. Hindi mo naman kasalanan na umalis ako. Sagot pa nga ni Bench. Nung nagising ako, nawala ka na sa tabi ko, yun din ang kaparehong araw na lumipad kami pa London. Alam mo sa totoo lang ayaw ko talagang sumama noon. Pakiramdam ko may kung anong pumipigil sa akin at sana pala hindi nga ako sumama sa kanila. E di sana, nakilala ko kaagad ng mga anak natin at sana rin may nagawa ko para sa inyo nung mga panahon na kailangan niyo ko. Mahabang dagdag pa nga ni Bench. Hindi mo rin naman kasi alam na may mabubuo pala nung gabing yun. Sagot naman ni Jasmine. Alam mo bang, crush kita mula nung elementary pa? Natatawa na tanong pa nga ni Bench. Kaya biglang naubo si Jasmine. Ha? Gulat at nalilito pa nga na usal pa nga nito. Ang dami nating magagandang kaklase. Yung mga mahilig magayos at mahilig magpa-cute sa akin. Pero hindi ko sila pansin. At ikaw, boyish ka manamit at kumilos pero maganda ka pa rin. Na hindi mo kailangan subukan na magpaganda kasi natural na yun sa'yo. Hindi kita kailanman nagawang lapitan kasi hindi mo naman ako kailanman kinausap. Ni parang ayaw mo nga akong tignan at madalas mo pa akong iwasan kaya ang akala ko nainis ka sa akin. Nakangiti at pagkukwento pa nga ni Bench. Hindi kita kinausap kasi nahihiya ako sa'yo. Sagot naman ni Jasmine at pilit pang ngumiti. Pero pinasagutan kita ng slumbook nung 4th year high school tayo, naalala mo ba? Bago ang graduation. Pinadaan ko lang talaga sa isang kaklase natin kasi nahihiya ako sa'yo. Doon ko nalaman na gray at blue ang favorite color mo. Dagdag na saad pa nga ni Jasmine. Kaya gray at blue din ang pinangalan mo sa mga anak natin? Tanong nga ni Bench. Kaya nakangiting tumango si Jasmine. Kung pinasagutan mo ako ng slumbook, edi sana alam mong ikaw ang crush ko.
Napapangiti na wika naman ni Benj. Naikinagulat nga ni Jasmine. Sa totoo lang, hindi kasi niya binasa ang first love, first crush, first kiss at kung ano-ano pang first ni Benj sa slam book. Mas pinili niyang basahin yung mga paborito nito. Gabi na masyado, Benj. Hindi ka pa ba uuwi? I mean, gusto ko na rin sanang magpahinga. Puno ng kaba na wika na nga lamang ni Jasmine dahil sobrang bilis nga ng kabog ng kanyang dibdib. Mahinang natawa na nga lamang lalaki bago tumango. Alright, pero babalik ako bukas. Pasyal tayo ng mga anak natin. Nakangiti na saad pa nga nito. May pasok ang mga bata bukas at kailangan ko rin magbantay ng pwesto namin sa palengke kasi may pupuntahan sina nanay at tatay. Sagot pa nga niya. Pupuntahan ko pa rin kayo. Sagot ni Benj at tumayo na. Good night, Jasmine. Matamis ang ngiti. Nadagdag pa nga nito bago naglakad nga paalis. Si Jasmine naman nagmamadaling pumasok nga sa loob ng bahay nang makaalis na ang lalaki. Tapos ay hinanap nga niya yung lumang slambok na itinago pa niya. Nang makita niya yon, agad niyang binasa ang parte ng sinagutan nga ni Benj. Who is the prettiest girl in your eyes? Jasmine. Who is your first crush? Jasmine pa din. Who is your first love? I haven't fallen in love yet, so I don't know. But maybe, Jasmine? Maraming tanong pa nga yun na puro pangalan nga niya ang isinagot pala ng lalaki. At habang binabasa niya yun, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Pakiramdam niya, naging malinaw sa kanya kung bakit sinabi ni Benj na uminom muna ito ng 3 beer noong reunion para magkaroon ng lakas ng loob na lapitan siya. Kasi all along ay crush din pala siya ni Benj. Ang lalaki na mula sa elementary, gusto na nga niya. Good morning! Nakangiting bati nga ni Benj sa kanila isang umaga na sumilip sa nakabukas na pinto ng bahay. Good morning din po, tatay. Malakas at masayang sagot naman ng kambal. Bakit ang aga mo? Nalilito na tanong naman ni Jasmine, tapos ay agad nga na nakaramdam ng hiya. Nang maalala ang mga sagot ni Benj sa slam book na hindi siya pinatulog magdamag. I mean, tuloy ka. Sabayan mo na ang kambal sa pagkain ng agahan. Pagbawi naman niya. Nasaan ang mga magulang mo? Nakangiti na tanong nga ni Benj nang makaupo na nga rin sa hapag. Maaga silang umalis. Nasa pwesto na sa palengke. Aniya kaya tumango ang lalaki. Bakit nga pala ang aga mo rito? Tanong pa niya. Gusto kasi kitang samahan na ihatid ang mga anak natin sa school. Nakangiti pa rin na sagot nga ng lalaki. Napakagat na nga lamang sa ibabang labi si Jasmine at hindi na nga sumagot pa. Tapos ay sabay-sabay naman na kumain ng agahan. Nang matapos ng pahinga na nga lamang sila saglit bago nagpasya na umalis na. Tatay, maganda po yung teacher namin. Crush nga po namin siya ni Blue eh. Talaga? Naku, binata na palang mga anak namin. Nakangiting sagot naman ni Benj. Tatay, pwede niyo rin po siyang maging crush para 3 na po tayo ni Nagray na may crush po kay teacher. Wika naman ni Blue. Kaya bahagyang napalingon si Benj kay Jasmine para makita ang reaksyon nito. Tipid naman siyang napangiti nang makita na nag-iwas nga lamang ng tingin ang babae. May ibang crush kasi si tatay, mga anak. Tanong niyo pa sa nanay niyo. Napapangiti na saad pa nga niya. Talaga po, tatay? Sino po? Maganda po ba siya? Pwede rin po ba namin siyang maging crush? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Blue at napasa po na nga lamang sa noo si Jasmine dahil sa mga naririnig. Dahil pakiramdam niya ay ang batang babaero ng mga anak niya. Pero sisiguraduhin naman niya na hindi sila lalaking ganun. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para mapalaki ang mga to na may malaking respeto sa lahat, lalo na nga sa mga babae. Para ka namang ewan, Blue eh. Magtatanong ka pa eh, halata naman na si nanay ang crush ni tatay. Talaga po, tatay? Crush niya po si nanay? Magkasunod naman na saad nga nila Blue at Gray. Nandito na pala tayo. Agad na saad naman ni Jasmine at pilit pang tumawa. Bago pa nakasagot si Benj, kaya naman natawa na nga lamang ulit ang lalaki at hindi na nga nagsalita pa. Mga anak, goodbye kayo dito ha.
Makikinig lagi kay teacher at huwag makikipag-away. Paalala pa nga ni Jasmine sa mga bata nang nasa harap na nga sila ng classroom ng mga to. Opo nanay, babay po nanay, babay din po tatay. Sabay na sagot naman ng kambal bago pumasok nga sa loob. Let's go? Nakangiti at may halong lambing ang boses na pag-anyaya naman ni Benj kay Jasmine. Marahan na nga lamang na tumango ang babae bago na una nang maglakad. Pagkarating sa palengke, ang akala ni Jasmine ay inihatid na nga lamang talaga siya ni Benj. At aalis din ito kaagad, pero bahagyang kumunot ang noon niya sa pagtataka nang bumaba rin sa sasakyan ng lalaki. May kailangan ka bang bilhin? Tanong niya rito. Hindi, wala. Naisip ko lang naman na wala naman akong ibang gagawin ngayong araw kaya sasamahan na lang kita. Gusto ko rin kasing makita at maranasan ang klase ng hanap buhay na meron kayo. Nakangiting sagot nga ni Benj. Lihim na napangiti nga si Jasmine sa narinig. Pero tumango naman siya para hayaan ng lalaki. Kasi aminado siya. Sa sarili na masaya nga siyang kasama ito. Mabuti at nandito ka, anak. Kailangan na naming umalis ang tatay mo. Wika naman ang nanay ni Jasmine nang makita nga siya nito. Tapos bahagya pang natigilan at napangiti nang mapansin na kasama ni Jasmine si Benj. Magandang umaga po. Nay, tay. Magalang nabati naman ni Benj sa mga to. Pakiramdam ni Jasmine ay may kung anong kumiliti sa loob ng tiyan niya. Naparaan ng pagtawag ng lalaki sa mga magulang niya. Hindi pa kasi niya maintindihan kung bakit nanay at tatay din ang tawag nito sa mga magulang niya pero hindi naman siya nagre-reklamo. Hinayaan na lang niya ito. Magandang umaga rin, iho. Sagot naman ng nanay ni Jasmine. Mabuti at sinamahan mo si Jasmine. Sa katunayan, nag-aalala kami na baka hindi niya kayaning mag-isa dito. Sige na, at aalis na kami. Kayo nang bahala dito. Nakaiting wika na nga lamang ng tatay ni Jasmine tapos ay umalis na nga sila. Anong maitutulong ko? Mababa ang boses. Natanong pa nga ni Benj sa babae nang sila na nga lamang ang naiwan doon. Maupo ka na lang, kaya ko na dito. Sagot naman niya. Pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. Pagkus, tumayo ito sa tabi niya. Tapos pinakita nito ang ngiting nakakaakit sa mga dumadaan. Mga suki! Dito na kayo bumili, sariwa pa ang lahat at mura lang. Malakas nga, nawika pa nga ng babae at nakangiti naman si Benj. Sinundan tuloy siya ni Benj ng ganun din na sigaw. Mga suki, dito na po kayo bumili. Sariwa po at mura lang. Mahinang natawa na nga lamang si Jasmine dahil sa nangyari. Bahagyang napanganga nang makita ang ilang kababaihan at tila kinikilig pa nga tapos lumapit sa kanila para bumili nga. O baka naman para lapitan lang talaga si Benj. Uy Jasmine, ang swerte mo naman dyan sa nobyo mo, gwapo na magaling pang mang-akit ng customers. Nakangiting saad ng babae sa katabing tindahan maya-maya pa. Iho, kapag naghiwalay kayo niyang si Jasmine, ipapakilala kita sa anak ko, ha? Dagdag pa nga nito, kaya mahina na nga lamang natawa si Benj. Hindi pa dumarating ang tanghali, naubos na nga ang mga paninda sa pwesto ni na Jasmine. Siyempre, natuwa siya dahil nga maaga nga sila makakauwi at masusundo niya ang kambal na palabas na nga rin sa eskwela. Iba talaga ang hatak mo sa mga chicks, no? Puro babae kaya ang bumili. Pero salamat ha. Nakangiti na saad pa nga Jasmine nang nasa biyahe na nga sila. Sa bahay ka kumain ng lunch para makabawi man lang ako kahit na papaano. O kung hindi kaya, kain tayo sa labas kasama ang kambal. Dagdag pa nga nito. That was fun. Natatawa na sagot pa nga ni Benj. Yun ang unang beses na naranasan nga niyang magtinda. Sinubukan din niyang mag-shop ng mga karne ng baboy at manok. At maglinis ng isda. Napagtanto niya na hindi madali ang hanap buhay ni na Jasmine para sa kakarampot nilang kinikita sa tubo, pero natutuwa nga siyang makitang pagiging matyaga ng pamilya nito at masaya siya dahil sa kabila ng hirap ay napalaki pa rin ni Jasmine ng maayos at mabubuting bata ang mga anak nila.
Sa mga sumunod pang araw pakiramdam ni Jasmine na sasanay na nga siya sa presensya ni Benj na laging nasa tabi nila. Lalo na't madalas silang isama at dalhin ni Benj sa kung saan o kung minsan ay sinasamahan na tinutulungan nga siya nito sa palengke at naging katuwang na nga sa pag-aalaga sa kambal. Okay ka lang ba? Tanong ni Jasmine kay Benj. Isang hapon habang makita nga niyang seryoso ang lalaki pagkatapos nga nitong may kausapin sa phone. Oo. Tumawag lang yung HR ng firm na pinagtatrabahuan ko sa London. Nagtatanong kung kailan daw ako babalik. Honest naman na sagot nga ni Benj at tipid pang ngumiti. O nga pala, may buhay at trabaho kang inaiwan doon. Sagot naman ni Jasmine at pakiramdam niya, biglang bumalik sa kanya ang takot na masanay sa presensya ng lalaki. Ano na nga ulit ang trabaho mo doon? Tanong pa nga nito. Engineer. Kailan ka babalik doon? Tanong pa niya. Pinapaalis mo na ba ako? May halong pagbibiro pa nga, nagiit nga ng lalaki. Hindi naman sa ganoon. Kinakabahan na sagot niya. Then, do you want me to stay? Mababa ang boses pero nakangiti at may halong lambing na tanong naman ng lalaki. Kaya agad na nag-iwas nga ng tingin si Jasmine. Bakit akong tinatanong mo? Desisyon mo yan. Sagot niya at pilit pang tumawa. Kahit pang totoo ay gusto nga niyang sumagot ng oo. Bigla namang nagseryoso ang lalaki tapos ay tumitig nga ito ng diretsyo sa mga mata niya. Jazz, can I ask you something? Tanong nito. Gusto ko lang malaman kung ano ba tayo. Mababa ang boses na tanong pa nga ni Benj. Ha? Anong ibig mong sabihin? Puno ng kaba. Natanong pabalik ng babae. Basta ang alam ko lang masaya ako nakasama ka. Kayo ng mga anak natin. At parang ang gaan sa feeling ng ideya na isang buong pamilya na talaga tayo. Sagot naman ni Benj. And to tell you honestly, ilang araw na ako nagpipigil na halikan ka. Iniisip ko kasi na baka hindi naman tayo pareho ng nararamdaman at ayaw kong makagawa ng bagay na baka ikagalit mo sa akin. At sa totoo lang, ang hirap magpigil lalo na kapag nakikita ko ang pula mong labi. Puno ng emosyon pa nga na dagdag na na Benj. Gulat na gulat si Jasmine sa narinig pero aminado nga siya na nakita niya ang sobrang effort ni Benj sa kanila ng mga bata. Nitong mga nakaraang linggo na nakasama nila ito. Aminado siya na may parte pa rin sa kanya ang natatakot pero ayaw din naman niya na ipagkait sa sarili niya ang maging masaya at mas lalong ayaw niyang ipagkait sa mga anak nila na magkaroon nga ng isang buong pamilya. Kung ganoon, bakit hindi mo gawin? Mababa ang boses, natanong nga ni Jasmine. Tapos ay napakagat pa nga siya ng iba pang labi. Bahagyang napayuko. Nagulat naman si Benj sa narinig. Pero napangiti pa nga rin bago marahang hinaplos ang pisngi ng babae. Bago dahan-dahang inangat ito para muling magtagpo ang mga mata nila. Napalunok ng laway si Jasmine nang yumuko si Benj at inilapit nga nito ang mukha niya sa kanya. Nanay, tatay, ready na po kami. Hala ka, tatay. Magkikiss po ba kayo ni nanay? Malakas na sigaw nga ni Blue na biglang lumabas nga sa pinto. Kaya mabilis pa sa 4:00 na napalayo si Jasmine sa lalaki dala ng gulat. Gulat na tanong naman ni Gray. Ikaw kasi, Blue, nagmamadali ka masyado hindi tuloy sila magkikiss. Paninisi nga ni Gray sa kambal nito. Ha? Ni mag-kiss na sila ngayon, bakit akong sinisisi mo? Nakanguso na sagot naman ni Blue. Hindi sila magkikiss sa harap natin kasi yun ang tinatawag na privacy. Akala ko ba gusto mo ng baby brother at sister kaya dapat hindi natin sila laging iniistorbo? Giit naman ni Gray. Kaya napatango na nga lamang si Blue. Tapos malawak na napangiti. Nanay, tatay, sige na po. Babalik muna po kami ni Gray sa loob para makapag-kiss na po kayo. Wika pa nga nito. Literal namang napanganga si Jasmine dahil sa naririnig. Hindi kasi siya makapaniwala na ganito ang pinag-uusapan ng mga anak nila. Si Benj naman ay tawa lang ng tawa na parang nag-e-enjoy pa sa kakulitan ng kambal. May utang kang halik sa akin. Nakangisi pa nga na bulungan ni Benj kay Jasmine. Kaya agad na nakaramdam ng kilig ang babae tapos pasimple pa nga itong tumango. Halina kayo. Nakangiting pag-anyaya pa nga nito.
Tapos sabay-sabay na nga silang umalis para nga makakain sa labas. Nang gabing yon sobrang gaan ng lahat, lalo na para kina Jasmine at Benj. Habang nasa may bayan sila at may mga pagkakataon na pasimple nilang hahawakan ng kamay ng isa't isa o kung hindi kaya ay mapapangiti sa tuwing magtatamang mga mata nila. Masaya sila, lalo na alam na nga nila sa ngayon na iisa sila ng gusto at pareho nga sila ng nararamdaman. Nanay, pwede po bang dito na lang po tayo tumira sa bahay ni tatay? Oo nga po nanay, malaki naman po ang bahay ni tatay eh. Kakasya po tayong lahat dito. Kasama pa po natin sina lolo at lola. Nakangiting saad nga ni na Blue at Gray. Isang araw habang magkakasama sila sa terasa ng mansyon, si Benj naman nasa loob at gumagawa ng merienda. At saka nanay, mabait naman po si tatay eh. At love po niya tayo kaya sigurado po ako na papayag po siya at gustong gusto niya po yun. Hindi naman nakasagot si Jasmine pero napapangiti siya sa request ng mga anak niya. Lalo na't kinikilig siya sa ideya na titira nga sila sa isang bubong kasama si Benj. Napalingon naman si Jasmine sa phone ni Benj na nakapatong sa mesa nang bigla yung tumunog. Nang tinignan niya yon, nakita niyang hindi na nakasave ang number. Alam ni Jasmine na mali pero hindi niya maintindihan kung bakit sinagot pa rin niya yon. Gayong nasa loob lang naman si Benj. Hello po? Hello, good afternoon. Nandyan ba si Mr. Benjamin Estrella? Sagot ng isang ginang sa kabilang linya. Sino po sila? Tanong niya. Si Mrs. Felicia Revamonte ito. Pakisabi, yung nakausap niya last week na interesadong bumili ng mansyon. Itatanong ko lang sana kung kailan namin ito pwedeng tignan sa personal. Wika ng ginang kaya mahinang napasinghap si Jasmine. At hindi na nga nakasagot pa. Ready na ang merienda. Nakangiting saad naman ni Benj na lumabas nga ng bahay. Dala ang isang tray na may lamang sandwich at juice. May problema ba? Tanong pa nito nang makita na seryosa si Jasmine. Ibebenta mo itong mansyon? Mababa ang boses na tanong niya rito. Kaya bahagyang umawang nga ang bibig ng lalaki. Tatay, ibebenta niyo po itong mansyon? Pero tatay, hideout po kasi namin ito ni Gray eh. Dagdag pa nga ng bata. Mahina namang napasinghap si na Jasmine at Benj nang biglang umiyak ang batang si Gray. Tapos tumakbo ito palabas. Dahil doon napaiyak na nga rin si Blue at tumakbo kasunod ng kambal nito. Gray, Blue, teka lang! Mga anak! Malakas na sigaw nga ni Benj pero hindi na nga siya pinakinggan pa ng mga bata. Hindi kita minsan nagawang tanungin pero ano nga bang rason kung bakit umuwi ka dito? Tanong ni Jasmine. Kaya napalingon sa kanya ang lalaki. Noong namatay si Lola, sa akin niya iniwan tong mansyon. Mababa ang boses na panimulang sagot ng lalaki. Kaya mapait na napangiti si Jasmine. Bago marahang tumango. Kaya umuwi ka rito kasi balak mo lang talagang ibenta to pero wala ka naman talagang balak na manatili dito. Tama ba ako? At kapag naibenta mo na to, babalik ka na sa buhay na naiwan mo sa ibang bansa. May halong lungkot pa nga na saad ni Jasmine. Hindi naman nakasagot kaagad si Benj. Kasi gano'n naman talaga ang totoong plano niya nung una. Alam mo, wala naman akong pakialam kahit na anong pagmamay-ari mo ang ibenta mo eh. Pero ang sakit lang kasing isipin na hinayaan mo kami ng mga bata na masanay sa presensya mo pero aalis ka rin pala. Dagdag pa nga nito, kasabay ng pamumuo ng luha sa mga mata niya. Akmang tatalikod na nga sana si Jasmine para makaalis na rin pero mabilis na hinawakan ni Benj ang braso niya. Just teka lang, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Mababa ang boses na saad naman ng lalaki. Aaminin ko na nung una ganun talaga ang plano ko. Pero yun ay dahil hindi ko pa alam ang tungkol sa mga anak natin. And things have changed. Magmula nang makilala ko sila at nakasama ko kayo. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo ang tungkol dito. Pero maniwala ka. At wala naman na akong balak pa na ibenta tong mansyon. Lalo na't alam kong ito ang paboritong lugar ng mga anak natin. Dagdag pa niya. Pero aalis ka pa rin, hindi ba? Iiwan mo pa rin kami. Kasi may buhay at trabaho kang naiwan doon. Naluluha ang mata at puno ng takot na wika ni Jasmine. Paano
Paano ko pa kayo magagawang iwan? Binaliw mo na ako masyado. Yung tipong kahit ilang oras lang kayong mawala ng mga anak natin, sa paningin ko, pakiramdam ko mababaliw na ako. Sagot naman ni Benj. Kung ganun hindi ka alis? Naluluha pa rin na tanong nga ni Jasmine. I'm gonna ask you again. Do you want me to stay? Puno ng lambing nga na tanong nga ni Benj. Agad na nagunahan nga ang pagtulo sa mga luha ng mata ni Jasmine bago ito tumango. Oo, gusto ko dito ka lang sa tabi namin ng mga anak natin. Pero ayoko rin naman na maging makasarili. Ayoko na manatili ka kung wala naman dito ang buhay mo. At kung hindi ka naman magiging masaya. Kasi, hindi ba dapat hindi tayo madamot sa pagmamahal? Kasi dapat kapag nagmahal ka, marunong kang magsakripisyo. Pagpapatuloy pa nga sa pagluha ng sagot nga ng babae. Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang tanong nga ng lalaki pero agad ding napangiti at napamura pa nga sa tuwa. Hindi ako alis, Jazz. Kayo ng mga anak natin ang buhay ko at masaya ako sa inyo. Kaya kung nasan kayo, doon din ako. Saad nga nito, puno ng lambing ang boses na sabi nga ni Benj. Tapos mabilis na yumuko at dinampian ng mababaw na halik sa labi si Jasmine na bahagya nitong kinagulat. Jasmine, hindi ako perpektong lalaki. Pero nangangako ko na mamahalin, aalagaan at pasasayahin ko kayo sa paraang alam ko. At gusto ko na sa puntong to ipapangako mo sa akin na kung meron kang hindi gusto o kung merong gumugulo sa isip mo sasabihin mo sa akin kaagad. Kasi gusto ko na may magawa para sa inyo ng mga bata. At hindi ko kayo gustong masaktan. Mahaba at puno ng sinseridad. Nabulong pa nga ni Benj, kaya sunod-sunod na napatango na nga lamang. Si Jasmine, sorry kung masyado akong overthinker. Hindi rin ako perpekto pero pangako simula ngayon, kakausapin agad kita kung meron mang gumugulo sa isip ko. Sagot naman ni Jasmine, agad na napangiti nga si Benj bago muling siniil ng halik si Jasmine. At maya-maya pa naramdaman na nga niya na sinusuklian na nga ng babae ang halik niya. Teka lang, yung mga anak natin. Gulat na saad pa nga ni Jasmine nang biglang naalala ang kambal. Napamura na nga lamang si Benj. Galit nga pala sila sa akin. Matagal ba silang nagtampo? Anong kailangan kong gawin para hindi na sila magalit pa sa akin? Puno ng kaba. Napag-aalala pa na tanong nga ni Benj kaya mahinang natawa si Jasmine. Basta, sumayaw at kumanta ka ng Baby Shark sa harap nila. Mapapasaya mo na sila. Pagsisinungaling pa nga ni Jasmine at nag-iwas pa ng tingin. No way. Nagbibiro ka lang, diba? Sagot naman ng lalaki. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pero sinasabi ko sa'yo na noong huling nagtampo sila sa akin, 1 buwan nila akong hindi kinausap. Pagsisinungaling pa nga ulit ni Jasmine at nagpigil pa nga ng tawa nang makitang napanganga si Benj. What? Ganun katagal? Hindi makapaniwala na tanong pa nga nito. Well, then I guess wala na akong choice kundi ang gawin yon, hindi ba? Tanong pa nga nito. Kaya napapangiting tumango na nga lamang sa Jasmine. Hintayin mo ako dito. May kukunin lang ako. Wika pa niya bago patakbong pumasok sa loob ng mansyon. Pagkalabas na, sabay na nga silang naglakad papunta sa bahay ni na Jasmine. Alam nila na doon lang dumiretso ang kabal kasi hindi naman sila suwail ng mga bata. Pagkarating ay agad nilang nakita ang kambal na nasa terasa, nakayakap ito sa lolo't lola nila habang patuloy sa pag-iyak. Anong nangyari? At bakit umiiyak ang kambal? Nag-aalalang tanong pa nga ng nanay ni Jasmine nang makita sila nito. Tumingin naman si Jasmine kay Benj. Bago marahang tumango, na parang nagsasabi na sumayaw na nga ito at kumanta ng Baby Shark. Pilit namang ngumiti ang lalaki bago huminga ng malalim at tumingin sa kambal. Tapos ay malakas na humalakhak nga si Jasmine nang nagsimula na nga ito sa pagkanta at pagsayaw nga ng Baby Shark. Agad na napagtanto ni Benj na nagbibiro lamang ang babae. Pero hindi na nga niya alintana pa ang hiya. Lalo na nang makita nga niyang napalingon sa kanyang kambal at nagsimula na nga ring tumawa. Mga anak, galit pa ba kayo kay tatay? Puno ng lambing naman na tanong nga ni Benj
nang matapos at nang makalapit na nga sa kambal. Hindi po, nagtatampo lang po. Tatay, ibebenta niyo po ba talaga ang mansyon? Aalis po ba kayo ulit? Iiwan niyo po ba kami? Nakanguso na magkasunod na tanong nga ni na Gray at Blue. Nakangiting lumuhod naman si Bench sa harap ng kambal tapos hinaplos ang ulo ng mga to. Ibebenta ko ang mansyon. Panimula niya. Sa inyo, pumapayag na akong bilhin niyo ang mansyon kapalit ng mangga at papaya. Nakangiti na dagdag pa nga ng lalaki bago inabot ang envelope na hawak niya sa mga kambal at naglalaman pala ito ng titulo. Talaga po? Yes! Sorry po tatay kung gusto na lang po kami umalis. Natakot lang naman po ako na baka po aalis po kayo eh. Tapos matagal na po ulit namin kayong hindi makakasama. Malakas na sigaw nga ni na Blue at Gray. Tumalon pa nga sila at yumakap sa ama. Okay lang mga anak, pero tatandaan nyo na hindi na aalis sa tabi niyo si tatay. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Nakangiti na sagot pa nga niya bago niyakap din nang mahigpit ang mga to. Si Jasmine naman napangiti na nga lamang habang pinagmamasta ng mag-ama niya na ngayon magkakayakap. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging mas maayos pang ang lahat. Si Bench nagsubmit ng email ng immediate resignation sa firm na pinagtatrabahuan niya sa London. At agad na tumawag sa pamilya niya para masabi rito ang plano niya. At para maibalita na nga rin sa kanila ang tungkol sa kambal niyang anak. Halatang nagulat sila, pero naging masaya rin naman at nangako na nga na uuwi para formal na nga ang makilala ang mag-iina niya. Pagkatapos lang ng 2 buwan, nagpasya na nga sina Bench at Jasmine na dalhin sa susunod na yugto ang kwento ng buhay at kwentong pagmamahala nila. Napagdesisyonan kasi nila na mag-isang dibdib na at bukod sa pamilya at malalapit na kaibigan, inimbitahan din nila ang halos lahat ng naging kaklase nila noon na nagulat nang malaman na si Bench pala ang ama ng kambal na anak ng babae. Napuno naman ng saya, galak at pagmamahala ng araw na hindi lang para sa kanila, kundi sa buong pamilya na nga rin nila. Sa honeymoon naman, nagpasya nga si Bench na dalhin sa London ang mag-iina niya para makita at maranasan din ng mga ito ang buhay na meron siya doon. At nang makabalik na nga sa Pinas, nagpa siyang magtayo ng sariling firm si Bench at tumira sila sa mansyon bilang isang buong pamilya. At pagkatapos lang ng halos 2 taong pagsasama bilang mag-asawa, muli silang biniyayaan ng isa pang anak. Isang baby girl na pinangalanan naman nilang Violet. Aminado sila na hindi naging madali ang buhay mag-asawa. Nariyan ang nagkakaroon ng konting tampuhan, pero wala naman silang hindi nalalampasan. At mas tumibay pa ang pagmamahalan ng pamilyang binuo nila nang dumating nga si Baby Violet sa buhay nila. Grabe, ang ganda talaga niya. Hindi ako magsasawang titigan lang siya. Nakangiting bulong pa nga ni Jasmine isang gabi habang titig na titig sa mukha ng bunso nila na mahimbing pang natutulog. Siyempre, kanino pa ba magmamana? Kundi sa nanay niya na sobrang ganda rin. Malambing na sagot nga ni Bench, tapos niyakap pa nga niyang babae mula sa likod. May Kuya Blue at Kuya Gray na tayo tapos ngayon, may Baby Violet na rin. Dapat sundan na natin siya kagad para makumpleto natin ang mga kulay. Malambing na dagdag pa nga nito bago hinalik-halika ng balikat ni Jasmine. Dahilan kung kaya't mahinang natawa ang babae. Grabe ka naman. Alam mo bang naniniwala ang mga scientists na may at least 10 million na colors tapos gusto mong kumpletohin ang kulay? Natatawa pang sagot nga nito. E di yung mga basic colors lang na nasa Crayola o kaya sa rainbow. Depensa naman ng lalaki. Kaya mas lalong natawa si Jasmine. Hoy, may 120 colors ang Crayola. Tsaka yung sa rainbow naman, hindi na pwede, nakakaloko ka. Patuloy na pagtawa pa nga nasagot nga ni Jasmine. Kaya ko naman yun eh, pero ikaw ilan ba ang kaya mo? Nakangisi at may halong kalokohan pa na tanong ni Jasmine. Kung ilan ang ibibigay natin. Sabi nga nila the more the merrier daw.
kaya sundan na natin. May halong harot pa nga, na wika nga ulit ng lalaki. Bago nga hinalik-halikan sa legang asawa nito, Benj, tumigil ka nga. Ano ba? Natatawa at kinikilig pa nga na saad naman ni Jasmine dahilan kung kaya't biglang umiyak sa baby Violet na mukhang naabala nila sa pagtulog. Haya, nagising tuloy. Ang harot mo kasi. Paninisi pa nga nito sa asawa na tinawanan lang ng lalaki. Patulugin muna natin si Bunso tapos mamaya. Alam mo na, ako naman ang ibe-baby mo. Nakangiti at tila nangaakit pa nga na bulungan ni Benj. Hindi pa nakakasagot si Jasmine nang biglang may kumatok sa nakasara nilang pinto. At nang nagbukas yun, nakita nilang sumilip si Gray at Blue. Nanay, tatay, pwede po ba kami dito matulog? Gusto po kasi naming alagaan si baby Violet eh. Tanong naman ni Blue at Gray. Hay, kailan ba kita ulit masasolo? Bulong naman ni Benj. Kaya muling natawa si Jasmine. Ganun pa man, hinayaan na nga lamang nila ang kambal sa request ng mga to. Tapos muling niyakap ni Benj ang asawa niya. Hindi ko madalas na nasasabi to pero sobrang swerte ko kasi napakabuti mong nanay sa mga anak natin at asawa sa akin. Na kahit madalas alam kong pagod ka, hindi ko narinig na nagreklamo ka. Kaya maraming salamat, mahal ko at mahal na mahal kita. Nakangiti at punungan ng lambing. Nabulong pa niya. Ikaw din naman, Benj. At sobrang swerte namin sa'yo. Mahal na mahal din kita. Puno ng sinseridad na sagot naman ni Jasmine. Sa halos 2 taon na naging mag-asawa sila at naging isang buong pamilya, kung may nagbago man siguro yon ay mas minahal lang ni Benj ang mag-iina niya. At ramdam na ramdam yun ni Jasmine kaya sobra nga siyang nagpapasalamat. Sabi nila may isang tao daw tayong makikilala na babago ng mga pananaw natin sa buhay at magtuturo sa atin ng kung paano magmahal ng totoo. Pero paano nga ba natin malalaman kung sino ang tao na to at kung siya na nga ba talaga ang taong para sa atin? Well, hindi natin kaagad yan malalaman pero mararamdaman natin. At sa kaso ni na Jasmine at Benj, nahanap nila ang isa't isa. Simple man para sa ibang kwento pero tiyak nakapupulutan ng maraming magagandang aral. Mga aral na alam nilang madadala at magagamit nila sa mga dagok na haharapin pa nila sa buhay. At sana gaya nila kahit papaano ay may natutunan din po kayo. At i-comment lamang po kung anong aral na natutunan nyo sa kwento natin ngayon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. At i-comment lamang po kung gusto nyo magpa-shoutout. Thanks for listening. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. At shoutout po sa mga sumusunod. Merlilyn, Emily Borac, Daisy Blasa, Nespet Hanaban, Mylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbet, Teofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlene Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Navares, Lynn Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilyn, Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates,
Mirna Josue, Lin Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Babes Music and Memories, Jen, Vanessa, Cecilia Palaubsanon, Allen Lagana, Merlilyn, Linley, Presbyteros Rose, Ana Vencer, Nesbet Hanaban, Miras Channel, Annabel Huelo, Leonisa Azotes, Didi Dia, Vega Rices, Janet Vlog, Rolando Yagyagan, Daisy Blasa, Erlinda Chong, Harem Ruhi, Jules, Eunice Comprasyon, Nuraini Aini, Ning, Augustus Cleo Waling, Dalia Lelsen, Judy, Jemima, Celia, Cecil, Carmencita Falcon, Winona, John Twelve, Jezreel Kaling, Nes, Nelia Tejano, Murphy, Harem, Ann Mariano, Presenta Menoza, Rosemary Paraganas, Imelda Kunan, Ona, Jeyo, Chu, Lina Almazan, Carmelita Mendoza, Elizabeth Gila, Vida Dichosa, Juliet Kaday, Lolar Hemi, Ana Bueta, Annalie Flor, Leonisa Zotes, Romana Gorospe, Flora Gumisad, Alisa, Daisy Blaza, Emily Borak, Merlilyn, Felma Cabato, Mark Anthony Seriales, Lawrence John Bacus, Dantes Liliosa, Cleo Kawaling, Annalisa, Junaline Hebedo, Wenoni Anya Lucas, Melchor Ramirez, Presbyteros Rose Ostonalito, Bernadette Mayo, Wilma, Augustus, Madeline Tuason, Tita Domoo, Flory Robles, Nesbet, Marlilyn Lin Lee, Iza Lentoco, Judy Quilates, Cleo Aling, Wenoni, Evelyn Santiano, Babes Music and Memories, Judy Kutamora, Mary Ann Tamashiro, Imelda Forteza, Presbyteros Rose, Marilu Juana, Evelinda, Erlinda Chong, Helen Morillo, Merlin Bilbar, Janice Marukin, Reynaldo Reyes, Lavina Galang, Josefa Doque, Fritzy Agiat, Dory, Rosalie, Marivic Bosbos, Aurelia Pakana, Juliet Kaday, Bibi Ivadoy, Mary Ann Tamashiro, Reynaldo, Nuraini Aini, Belen Santos, Merlin Pascual, Aurelia, Marilu Juan, Sherry Yap, Yus, Rosemary Corpus, Daisy Blasa, Sandara Miranda Vlogs, Presenta, Marial Uy, Jocelyn Tansing, Aima, Noraini, Natalie Navarro, Liova Gabriel, Mercy Villantes, Flory Robles, Rowena Santillan, Anisha Jacob, Judy Quilates, Lucia Baldo, Rosemary Palaganas, Rosemary de los Santos, Emma Vison, Flordette Patriosino, Ana Jane Patalita, Renato, Tita, OFW Pinoy, Matea Estrera, Nena Ano, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po muli.
Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.